Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon ang ikawalong araw ng oktaba ng Paskwa, the 8th day of the octave of Easter. Ngayon rin ang ikalawang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. At kapag sumasapit sa kalendaryo liturhiko ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, ating ipinagdiriwang ang mabathalang awa ng Diyos o mas kilala sa tawag na Divine Mercy Sunday. Yamang nakatuon ang ating pagdiriwang sa mabathalang awa ng Diyos na taon-taon nating ginugunita, ipinagdiriwang. Ang magandang tanong sa bawat isa sa atin ay, paano ipinahahayag sa atin ng Diyos ang kanyang dakilang awa, ang kanyang mabathalang awa? Ito ngayon ang ating bibigyan diin mula mismo sa mga pagbasang ating napakinggan. Kung inyong narinig, sa ikalawang pagbasa, nabanggit sa atin ni Apostol San Juan, si Jesus ang naparito sa sanlibutan. Napakaiksi na mga pananalita sa liham na ito. Subalit ang punto ng pagparito ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng unang dahilan kung paano pinapahayag ng Diyos ang kanyang mabathalang awa. Ang pagsusugo ng Diyos Ama sa kanyang anak dito sa mundo ay pagpapakita ng Diyos Ama ng kanyang habag sa tao. Bakit? Dahil kung babalikan natin ang kasaysayan ng kaligtasan, unang-una sa lumang tipan, ano ang palaging mapapakinggan natin? Paulit-ulit na nangangako ang Diyos mula sa una nating mga magulang na si Adan at si Eva hanggang sa mga sinugo niyang propeta, darating ang manunubos, darating ang Mesiyas, darating ang sugo ko na aking anak. Yan ang unang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang habag sa atin. Ang pagsusugo ng kanyang anak. Dahil sa pamagitan ng pagsusugong iyan, iniaalay ng Diyos ang kanyang anak sa kapakanan ng sangkatauhan. Kaya nga kung mapapansin nyo sa unang pagbasa na ating napakinggan mula sa aklat ng mga gawa, napakadali sa mga unang Kristiyano na ihalay, na ihandog, na ipagkaloob ang anumang meron sila. Dahil natuto sila na ang unang nagkaloob, na ang unang naghandog, na ang unang nag-alay para sa kaligtasan ng tao, para sa kasalanan ng tao, ay ang Diyos Ama. Nakakatawag pansin ang pag-aalay na ito, na sa panahon natin, sa palagay ko, hindi magagawa ng mga Kristiyano. Ang sabi dito, at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila. Alam niyo ba ibig sabihin ng nagdarahop? Walang naghihirap. Walang namumulubi. Walang pulubi at walang nangangailangan. Bakit? Dahil ang sino mang meron
ibinibigay sa paanan ng mga apostol at ang mga apostol ibinabahagi sa nangangailangan. Ang layo sa mga Kristiyano ngayon. Sabi nga nila kung sino pa ang mga Kristiyanong bansa, doon ang maraming mga makasarili. Parang larawan yata yun ng Pilipinas. Ano po? We are a Christian nation, a Catholic nation in Asia. Pero pag makita mo, mas marami rin ang mga mahihirap sa atin. Dahil yung mga Kristiyano na may kakayanan, hindi marunong isipin ang mga nangangailangan. Kaya magandang hamon yan sa atin. Kung ang Diyos nagpakita ng kanyang habag, ng kanyang awa sa tao, bakit tayong mga tao, ang hirap nating ipakita, ipamalas ang habag na iyan sa iba? Ikalawang ipinababatid sa atin kung paano ipinapahayag ng Diyos ang kanyang dakilang awa ay ang pagtatatag ng sakramento ng kumpisal. Narinig natin sa napakagandang salaysay sa Ebanghelyo. Sa araw mismo ng linggo, nagpakita ang Panginoon. Nagpakita ang Panginoon. Maaring nakatuon lamang tayo doon sa pangyayari na wala ang isa sa mga alagad ng Panginoon. Dahil yun ang pinakahamahabang nangyari sa Ebanghelyo. At pagkatapos ang sumunod na nagpakitang Panginoon, nandun na si Tomas. Ang daling kunin ng ating atensyon sa pangyayari sa buhay ni Tomas. Pero nakakaligtaan natin ang mga nabanggit na pananalita ni Jesus. Matapos niya silang batiin ng sumainyo ang kapayapaan. Anong nabanggit niyang mga kataga? Pakinggan niyo. Pagkatapos sila'y hiningahan at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Gusto kong bigyan ng diin ang mga pananalitang iyan ni Jesus. At huwag muna tayong tumutok doon sa pangyayari ni Tomas. Alam na natin yun. Pero ito nawawalan minsan ng pansin. Bakit? Dahil nakatuon tayo sa pangyayari. Hindi mismo sa bibig na sinabi, sa pananalita na sinabi ni Jesus. Tandaan ninyo na ang mga katagang ito, matapos silang hingahan, ibig sabihin ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa kanila. Binanggit ni Jesus ang mga salita ng pagkakatatag ng sakramento ng kumpisal. At ito'y napakahalaga. Bakit? Para sa ating mga Kristiyanong mananampalataya, dapat tayo unang-una ay nananampalataya sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa sakramento ng kumpisal. Ikalawa, bilang mga Kristiyanong nananampalataya sa mga salita ni Jesus ng pagkakatatag ng sakramento ng kumpisal, ito'y ipaliwanag mo sa iba na binabatikos ang sakramentong ito, na sinasabi nila, wala naman sa Biblia ang kumpisal. Ngayon, narinig mo sa akin habang nanonood ka sa iyong tahanan, kunin mong Biblia at sa susunod na may tatanong sa iyo, ihampas mo. Nariyan ang mga katagang yan. Anong sabi ng Panginoon? Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Kaya huwag mong sasabihin na kapag hihingi ako ng tawad sa Diyos diretsyo, mukhang may mali doon. Alam yung mali doon? Ikaw ang may utang sa Diyos, ikaw ang magbibigay ng termino. Kung ginagawa mong panluloko sa taong iyan na nagpautang sa iyo,
Tapos sasabihin mo, ay ako bahala kung kailan ko gustong magbayad. Sa 1 taon, sa 5 taon, 10 taon, ako yun. Maawa ka naman sarili mo. Ikaw nga nangutang, lakas mo pang ikaw magbibigay ng termino. Tatandaan natin, tayo ang may utang sa Diyos. Tayo. Hindi tayo ang may karapatan magsasabi, o Diyos, itong gusto ko para makabayad ako. Ang tawag nun, karumal-dumal na kapal ng mukha. Ang Diyos ang magbibigay ng termino. At ang binigay ng Diyos sa termino, nais mong humingi ng tawad sa akin? Ito, tinatag ko ang sakramento ng kumpisal, doon ka humingi ng tawad. Kaya nga mapapansin niyo mga pari, kapag nagbibigay ng pinakamahalaga rin na bahagi ng kumpisal, at dapat napapakinggan niyo ito, ay tinatawag na words of absolution or the formula of absolution. Hindi sinasabi ng pare, pinapatawad ka ni Jesucristo. Diba? Anong sinasabi ng mga pare? And I absolve you. At ikaw ay pinapatawad ko sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pari bilang kasangkapan, ang kanyang salita ang nagpapatawad na ng galing sa Diyos. Ang mismo salita na iyan na ginagamit kapag nagko-consecrate o nagpapabanal ng tinapay at alak. Anong sinasabi rin ng pare? Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Dahil sa mga puntong iyan, sa mga oras na iyan, ang Diyos Anak ang nagsasabi sa atin na tayo'y pinapatawad. Kaya huwag tayong matakot sa sakramento ng kumpisal. Dahil ipinamamalas rin natin sa paglapit sa sakramento ng kumpisal ay ang ating kababaang loob. Yan ang ikalawa, pagtatatag ng sakramento ng kumpisal. Ikatlo, paano pinapahayag ng Diyos ang kanyang mabathalang awa sa atin? Ito'y sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Bakit? Dahil ang bunga ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus, ang siyang nagbayad ng ating kasalanan, at siyang tumubos sa atin. Naalala nyo? Ayon mismo sa sakalsalaysay ng pasyon o pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, narinig natin na si Jesus ay nilagyan ng sugat sa tagiliran. At mula sa sugat na iyan, unang lumabas ang dugo, sinunda ng tubig. Na narinig rin natin ngayon sa ikalawang pagbasa sa liham ni Apostol San Pablo o Apostol San Juan. Anong sabi niya? Si Jesus ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Ang simbolismo ng tubig at dugo na iyan ay nasa mga larawan ng divine mercy na meron tayo. Tingnan nyo sa inyong mga tahanan. O di naman kaya kung mapunta kayo ng simbahan, narito sa atin at sa harapan, sa tagiliran at sa harapan, ano makikita natin? Mula sa puso ni Jesus, may sinag. Isang kulay pula at isang kulay puti. Ang puti na sinag na iyan ay larawan ng tubig sa gisag ng binyag. Ang sinag ng pula ay larawan ng dugo sa gisag ng Eucharistia. Bakit? Dahil sa pamagitan ng tubig, ikaw ay naging bahagi ng simbahang ito. Tinagurian kang anak ng Diyos. Pinamalas niya ang habag at awa sa iyo. Nais ka ng Diyos na maging anak kahit ikaw ay makasalanan. Pero hindi lamang yon. Sa pamagitan ng Eucharistia,
ninais ng Diyos na bilang anak niya, pangangalagaan ka, palalakasin ka, kaya ipinagkakaloob niya ang kanyang dugo at kasama noon ang kanyang katawan. Mga kapatid, ito ang ikatlong pagpapamalas ni Jesus o ng Diyos ng kanyang mabathalang awa sa atin. Ang pagpapakasakit at kamatayan sa krus ni Jesus. Tatlong konkretong aral ang ibinabahagi sa atin ngayong linggo ng mabathalang awa ng Diyos. Kung tayo man ay tatanungin, yamang may mga debosyon kayo, Kristiyanong Katoliko, sa Divine Mercy, sa mabathalang awa ng Diyos. Paano ninyo ito o paano ito ng Diyos pinamamala sa inyo? Tugunan nyo ng tatlo. Una, letter P, pinamamala sa pamagitan ng pagsugo ng kanyang anak. Ikalawang P, sa pamagitan ng pagtatatag ng sakramento ng kumpisal. At ikatlong P, sa pamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ni Jesus. Naway ang tatlong aral na ito na napulot mula sa mga pagbasa sa linggong ito, tumimumula muli sa ating mga isipan at sa ating puso, upang ang buo nating pagkatao ay mas lalong mapalapit at sa Diyos at maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.